Ilibas Church of Christ. So June 28, 2020, ikaduhang Domingo nga kita nakatigom dinhi. Thanks God na kita karon sa modified general community quarantine. Lahi sa uban nga area nga naa sila sa enhanced community quarantine. Ang uban nasa GCQ, General Community Quarantine. ECQ, JCQ, MGCQ. Unsa pa yung dato gara yo? Barbecue. Banana Q. So ang atong area nakita sa modified general community quarantine. Ibig sabihin pwede ta makasimba, makalagat. Akong ibalik ang time kang brother, ikaw na mo wali brad. Ako ibalik ang time kang brother Luciano Samuhan. Bible study at maduha ang message or Bible message, Bible study. Message una. Sige si Brad Luciano una magatudlo. Maayong buntag sa makausa, atong ablihan ang atong mga Biblia sa Philippians chapter 4. Katong wali ni brother kung Philippians kaya puno atong naing Domingo. Brother Ronnie Isla. Chapter 4 verses 1 to 9. Ato ning atong basahon responsibly. Maguna ko sa 1 kamo sa 2 ana para Philippians chapter 4 verses 1 to 9. Philippians. Dapat din sa Ephesians. Sa di wala pa moabot ang episo na di si Philippians. Kung sa Colossians. Philippians chapter 4 verses 1 to 9. Sige, maguna ko verse 1. So then, my friends, how dear you are to me and how I miss you. How happy you make me and how proud I am of you. This, dear friends, is how you should stand firm in your life in the Lord. Sa 2. I beseech Euodias and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. And you too, my faithful partner, I want you to help this woman, for they have worked hard with me to spread the gospel together with Clement and all my other fellow workers whose names are in God's book of the living. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Show a gentle attitude toward everyone. The Lord is coming soon. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, that your requests be made known unto God. And God's peace, which is far beyond human understanding, will keep your hearts and minds safe in union with Christ Jesus. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Verse 9, atong dunganan, put into practice what you learned and received from me, both from my words and from my actions. And the God who gives you peace will be with you. Salamat sa pulong nga atong gibasa.
Ang ako ang topic, akong gibutangan kini og tema nga nagaingon, the remedy for discouragement. Niabot na ba sa imong kinabuhi nga ikaw nadiskurahe? Na-discourage ka sa imuhang mga plano, sa imong gihimo, ug na-discourage ka labi na sa mga panghitabo sa imong kinabuhi. Makita na to kung atong basahon ang Book of Philippians, si Paul mismo, mga great heroes sa Bible, sila nakagipod og discouragement. Sa Old Testament, si David, sa dihang niabot ang discouragement sa iyang kinabuhi, walay laing nga nakakomfort kaniya, maulang pod ang iyang kaugalingon nga nagagikan sa Ginoo. Si Paul mao gyapon, bisan usa siya sa mga apostles niya tungtungura, pero wa jud siya maingon nga na-exempted siya sa mga discouragement sa life. Nganuman, because as human being, moabot yun na siya. Pero nindot tungod kay bisan moabot ang mga discouragement sa ato ang kinabuhi, na ay pulong sa Ginoo nga mo-encourage ka nato nga magpadayon, dili magpabilin nga walay paglaom. Kung atong basahon ang Philippians chapter 4 verses 1 to 9 or kaning tanan padulong sa katapusan nga verse, makita nato dinhi ang instruction, pahimangno ni Pablo ngadto sa mga believers, mga magtutuo dito sa Pilipos. Pero gusto nako hatagan og kaning emphasis sa ato ang text kanang Philippians chapter 4 verse 6. Don't worry about anything, but in all your prayer ask God for what you need, always asking Him with a thankful heart. Mao nay remedy, usa sa mga pamaagi nga diin ma-overcome nato ang kanang pagka discourage. Unsay dapat natong himuon? Ingon sa diha, don't worry about anything but in all prayer. Ang pag-ampo importante. Kaya nga naman, mao ni siya ang usa sa ato ang pamaagi nga diin kita makaistorya sa atong amahan. Morning opportunity nga makaduol kita diya sa ihang trono. Kinundom ko diri sa ato ang panahon ba, kung makaistorya ka gani ka sa mga importante nga mga tao, kinahanglan mo set pa kag appointment. Uy, mao ni mong pa-appointment, makaistorya ka sa ato ang CEO kung naka sa kumpanya. Mao ni ang panahon nga di makaistorya ka, kay kung dili ka muhatag or mangayo og appointment, dili ka makaduo sa ilaha. Samot ng presidente. Daghang pa kag agian. Bago ka makaabot sa ilaha. Pero ang privilege sa ato isip mga Kristohanon or mga anak sa Ginoo, anytime, anywhere, pwede ta mako directly sa atong amahan nga tuwa sa langit. Mao na ingon siya diha, pinaagi sa pag-ampok kita makaistorya ngadto kaniya, pinaagi sa pagbasa sa pulong nga mao ang Biblia, ang Ginoo makikistorya kanato. Mao na usa sa mga butang nga atong makit-an dinhi. Now, ano na tulo ka butang ako ang hatagan dire og kanang mga suggestion lang ni nga pwede nato himuon para ma-overcome nato kaning gitawag nato discouragement. Usa diha, kung moabot sa ato ang kinabuhi kanang kaluyahon, sa ato ang pagpangalagad ug asaman, kinahanglan nga atong hunaon ang ato ang Ginoo. Think about God and see Him as He is really. See Him as He really is. Buti pasabot atong una-unaon ng Ginoo kung unsa siya sa pagkagamhanan.
Kung ato lang tan-awon ang Ginoo, una-unaon lang nato ang iyang pakagamhanan. Atong makita kung giunsa niya paghimo ang kalibutan. How big is our God? Unsa siya kadako, unsa siya kagamhanan nga nahimo niya ang kalibutan, unya gipahilo na niya ang tanan. Mutan-aw lang ka diha sa kalangitan sa panahon sa kagabhion. Ma-amaze ka kung unsa ang pakagamhanan sa Ginoo nga ang mga bituon iyang ipangbutang. Nawa sila magbanggaanay, bisag usa kadaghan. Then makita nimo, mutanaw ka sa palibot kung unsa kanindot ang iyang gihimo. Naay mga mountains, naay mga patag nga lugar. Makita nato kung unsa jud ang Ginoo. Ug maamis ka sa Ginoo sa iyang pakagamhanan sa paghimo niya sa tao. Bisan pila na ta ka milyon sa kalibutan pero wa man jud ta magkapareho. Bisan kuno ang kambal kung imong tan-awon, naman jud ay diferensya, pero kambal na ngano man. Tungod kay unique tang matag usa. So atong una-unaon nga Ginoo, siya ang Dios nga magbubuhat sa tanan. Siya ang Dios nga nagakontrolar sa panghitabo sa ato ang kinabuhi. Siya ang Dios nga naga-provide sa ato mga panginhanglan, ilabi na sa panahon sa mga Israelites, sa dihang gipagawas niya kadto mga tao gikan sa Ehipto, gikan sa ilang pagikan hangtod sa ilang pag-abot dito sa dapit, nga diin tuwa siya ato makit-an nga ang Dios nagapadayon kayod siya sa pag-atiman, pag-provide sa pagpaminaw sa mga yangungo sa iyang mga kaanakan. Kung makinundom ta sa verse sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, sa Hebrews, Jesus Christ, 13:8 ba to? Jesus Christ the same, 13:8, the same yesterday, today, and forever. Kung gi-provide niya ang mga panginahanglan sa iyang mga katawhan kaniadto, iya po nang i-provide ang ato mga panginahanglan karon, o iya po nang i-provide ang ato mga panginahanglan sa umaabot nga mga adlaw. Mao ni atong una-unaon nga God is faithful. Dios siya nga matinumanon. Mao na may ibasa na to siyang pulong nga bisan pa mausap ang tao pero ang Ginoo di jud siya mausap. Kung unsa iyang gisaad, iya jud nang buhaton. Second, think about God primero, tulo man ni katiakwa. Ikatulo, ang ikaduha, talk to God. Sulti ang Ginoo kung unsa ang imong gibati. Usay na yung mga tao nga makita nato pangutan, "Kumusta man ka?" "Okay lang ko." Bisan deep inside, dili siya okay. Okay lang ko. Payo pero within the kasing dili di siya okay. Sa Ginoo dili na siya nato pwede ngayon, "Ginoo okay lang ko." Kung dili i-open up ni mo tanan diya kaniya ngano man kay siya nasayod sa imuhang sitwasyon. Instead of talking to others, sa dapat natong buhaton. Sulti nato diya kaniya, Ginoo, emotionally dili jud ko kuan. Kinahanglan nga imong isulti confess kaniyang tanan. Unsa nang imuhang gibati karon, unsa yung mga panginahang kibuk-aton nimo. Bisan kabalo na ang Ginoo niya na, pero kinahanglan nga ato gyapong i-open up diya kaniya. Ngano man, naga-remind ka na nga kita nang hinahanglan diya kaniya. Philippians chapter 4 verse 6, gikaingon kunaingon siya, dapat kuno about anything. Di ta mo balakat tungod kay kung ato nang isulti diya kaniya uban ang pagpasalamat. Then sa verse 7, aduna kuno'y takalingnaw nga atong maangkon sa atong kinabuhi. Kung naman tay ngayang duulon og sultian sa tanan, way lain kundili ang Ginoo. Siguro na may mga panahon nga natay mga close friends, bisan sa ato ang mga partner sa kinabuhi na butang nga di na to ma-open up tanan diya kaniya. Pero kung diha ta sa Ginoo,
tanan atong mahatag. So na mga panahon nga kita magampo sa mga butang na gusto natong mahitabo sa ato ang kinabuhi. Usay magampo ta nga, Lord, usba lang ko ng tawanan na kay wa ko ganahin sa iyang gibuhat. Mo na ginaingon nga, Lord, nga nung manindugay na ako nag-ampo, pero hatod karawa man giapo ni mausab. Pero doon ay mga pangitabo usahay. Nga kanang ato ang giampuan nga gusto natong mausab. Sukwahi ang misay sa Ginoo kanato. Nga instead ka ng tawanan mo'y usbon, dapat kita una ang mausab para mahimong madawat nato kanang atong mga unsa na mga bali, unsa yung mga kuan nga ato makit-an diya sa atong isig kaingon. Ikatulo, dili lamang kay magkigistorya kita sa atong amahan o sa atong Ginoo, kundili kinahanglan nga ato kunong tugyan ang tanan diha kaniya. Sige, gisulti na to din gisulti din. Balik ko na to, don't worry about anything, but in all prayer, ask God for what you need, then always asking Him with a thankful heart. Kana punong pagpangayo, uban ang pagpasalamat. Ginoo, salamat. Muna nga usahay makalimutan nga sa ato ang pagduo diya sa Ginoo kanang muhatag tag pagpasalamat diya kaniya. Hinumduman ba nato nga ang tanang mga pangitabo sa ato ang kinabuhi hatag na sa Ginoo kanato. Either problem or kuana di man niya nagipadala, pero sometimes He allow para mahimo kang sabay tuyo ana nganong gialaw niya. Okay, gusto niyang i-mold ang ato ang kinabuhi. Muna kung inyong basahon diya sa katapusan, diya sa verse 8 and 9. Kasi sa final conclusion ni Paul, ingon siya diya, in conclusion, my friends, fill your mind with those things that are good and that deserve praise, things that are true, noble, right, pure, lovely, honorable. Sa verse 9, yung sa diya, put into practice what you learn and receive from me, both from my words and from my action. And the God who gives you peace will be with you. Si Paul din iyang gitry to kanang kuan niya. Ang instruction ningon siya, naghatag ko kaninyong instruction unsay dapat buhaton. Kung saan pag kinabuhi, unsay dapat tunakunaon, unsay dapat ninyong isulti, unsay dapat ninyong i-response. Diya sa verse 9, gusto ako na ko ang iyang gisulti siya. Put into practice what you learn and receive from me. Buti pa sabot, kaning mga tawhana, iyang ginatudluan, perminti nga mauni practice, mauni imuon. From sa ato ang personal nga pagkinabuhi, ngadto sa mga butang diya sa Ginoo. And ang one thing akong kuanan din sa iyang gisulti, ngon sa dinhi, learn kung unsang kuanan din receive from me, both from my words and from my action. In other words, si Paul, iyang gipakita, dili lamang iyang gisulti, kundi iyang gibuhat. So nagkuan yun na kung sa kuan pa nakasynchronize ang iyang pagtudlo uban ang pagkinabuhi. There are times people may lang siya manulti. Mo istorya nga mao ni dapat. Pero welcome sa iyahang kuan, usay makalimot siya sa pagbuhat kung unsa ang iyang gisulti. Pero si Paul diningon siya kung unsa inyo nakatunan og nadawat nga mga pagtulunan gikan kanat ginako ingon siya dinhi himuan ninyo kana sama sa iyang gibuhat o iyahang
gitudlo ngadto kanila. So ikatulo makita na ni true unto God whatever unsa nang mga causing sa mga problem sa imong kinabuhi, mga discouragement, wa tay laing matugyanan ana. Kung nili ang Ginoo lamang. Sige sulti niya sa 1 Peter 5:7. Ha? Kasi ko memorize ana. 1 Peter 5:7. Casting all your care upon him because he cares for you. Mo ni gisulti ni Pedro. Itugyan ngadto kaniya ang tanan ninyong mga kabalaka kay nagatiman siya kaninyo. Usay ang tendency sa ato kinabuhi. Human na nato nagtugyan, human na nato nagampo. Pero pag human nato ampo, ning balik na po ng ato kabalaka. Buti pa sabot kung naagya po tayo kabalaka, unsa may unsa may implication ana. Kulang kaya po ka sa pagtuo sa himong gibuhat. Ampo na ko Lord. Pag umano kampo, nabalaka naman pagbalik. Ano man? Kay buti pa sabot, wala niya. Totally na tugyan ang tanan. So you are to do this as a conscious and continuous act. Dapat sa diyang giampo nato ang usa ka butang, sa diyang gitugyan na nato na, then ato na nang ibutang diya. Then go with peace. Mo na ato makit-an. Throwback. Ato maibaluan nga sa diyang mga disciples, sa diya katong si Jesus bitaw nga ning sulod sa Jerusalem. Nya nagsakay og asno, donkey. Kung sige buhat sa mga tao, sa iyang pagsulod dito, diba, nanguha sila, o kung sa ito ilang ipambutang dito sa kuan, ilang ipangitsa dito sa agianan sa hari. Sa may buot pasabot na to, makbasa na to sa Luke 19:35. Mo na sa history nga, ning sulod si Jesus, nagsakay og asno, pasulod dito sa Jerusalem, unya ang yang mga tinunan ng uban ato mga tao ilang gipang labay ang tanan dito. Ilang si Jesus usaka hari unya ilahang butangan ang iyang agian o katong ilahang mga kung sa ilang na silang mga kamot. So unsa may mga practical implication nga to makit-an dinhi. Number 1, once nga imo nang yun ang Ginoo nga gamanan siya, dayon nakag-istorya na ka sa iya ha, then pagkauman na imo nang surrender sa iyang tanan, imong i-practice ka nang gitawag na to perseverance. Istorya ni brother sa iyang papa sa Bible school daw sa una. Na usa ka kuan dito, usa lang ang sekreto para mahimo kang mo-survive sa kinabuhi sa imong ginabuhat, kanang word nga perseverance. Usa kay binisaya ng perseverance, brad? Mapinadayunon. Padayon lang ka. Balag unsa na yung mga imong gikuan diya, pabilin ka nga magpadayon sa imong gibuhat. Kay nagtuo ka nga kanang imong gihimo. Kung padayon ni muna nadyo kay dawat or maangkon out sa imong gihimo. Kay kung dili tawa tay pinadayonon nga kinaiya sa atong kinabuhi, dili jud ta mahimong magmalampuson. John 17 verse 4 unsay gisulti diha? Paligdo kog abli. John 17 verse 4.
Katuning pagampo ni Jesus sa mga disciples. Sige, sulti dia. Ingon siya, I have shown your glory on earth. I have finished the work you gave me to do. Buti pasabot, si Jesus nahimong nahuman niya ang iyahang misyon. Nagipabuhat kaniya sa Amahan. Ikaduha, not only perseverance, but you need patience. Saning pasensya. Pasensyoso ka. Dili ka mahimong mag-persevere kung walay pasensyoso nga imong batunan sa imuhang kinabuhi. You will pray that God will work and change the situation. Motong gingon ako kaniya nga mag-ampo ta, Ginoo. Paliog usba ka ng tawhana kay di ko ganahan sa iyang batasan. Pero instead, kung dili man na usbon sa Ginoo ng kinaiya ang tawhana nga imong giampuan, ang tubag ana, ikaw maoy mo change sa imuhang kinaiya ngadto kaniya. Kung unsa man siya imo nang dawaton kay nganuman giusab na ka or nausab na ang imong panglantaw kaniya ngadto sa panglantaw sa Ginoo ngadto kaniya. Hebrews chapter 10 verse 36. Sige sulti dia. Hebrews 10:36. Nabay 36 ang Hebrews, Brad? Verse 36. Naalagi. Ingon siya, you need to be patient in order to do the will of God and receive what He promises. Kung dili ta pasensyoso sa usa ka butang, dili nato na mahimong mahuman og himo. Pero kung pasensyoso ka nga tao, imo dyong mahuman ang usa ka buluhaton nga gipabuhat sa imo. Third nga P, provision. God will provide exactly what you need. Ang Ginoo nagasaad siya ngayang i-provide ang atong panginahanglan. Kung sabi atong panginahanglan, kaon, sapa, balay, sa kanang basic needs na to. Nagsaad ang Ginoo nga He provides all our needs according to His riches in Christ Jesus. Dili dili ang tanan natong wants kundi needs. Sa diyang si Peter, nakita niya si Jesus naglakaw sa dagat, hangyo siya nga mulakaw. Nga pagkauman ato, tanaw man siya sa palibot, kita man niyang dako kayong balod. Inay na siya og kasi tamo, inay na siya kalunod. Kasi ang pagampo. Kasi ang giangyo sa Ginoo. Ha? Ginoo. Luwas ako kay malunod ko. Gitubag sa Ginoo wala. Immediately. Gitubag kung sa iyang kinahanglan na to. Masave siya nga dili malunod. O ito yung need. Hindi siya malumos. Doon na yung mga pag-ampo sa hay, dugay. Kisa ganitong nag-ampo nga, katong sila dyan, di ba nag-ampo? Yung ipabalik-balik tong yung sulugoon. Tanawa dito ba kung nanabay ulan, dagom? Yung siya wala pa man yun. Kapila ka ito siya kabalik-balik. Kita po ito nga, ano na po ito perseverance o patience po itong ano? Hangtod, ikaw ano ba ito? Kung ano inanay gamay dito, mura kinumo ang dagom.
Siya, sige na, kay mula na. So makita na to diha, adunay mga pagampo immediately ang kwan, ang atong panginahanglan. Now, sige sulti sa 2 Corinthians 12:9. So ato na yung mga pagampo na to nga lahi ang tubag kaysa atong gi-expect nga tubag. 2 Corinthians 12:9. Sige sulti dia. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Okay, sige sana nagsulti ana si Pablo, di ba? Di ba si Pablo aduna siya pagampo gipangayo sa Ginoo, Ginoo, kuaaning tunok sa ako ang kaugalingon, maputa kabalo ko sa itong nakatunok sa iya, di po tulansang. Pero basta doon na siya problema sa iyang health, sa iyang problema, maybe balatian nga naa sa iya ha, nga nagampo siya nga Ginoo, kuha akini, kay mo ni ang makababag sa ako ang pagpamuhat sa buluhaton. Kapila siya magampo? Kaduha. Kaysa kaduha, wala gitubag. Wala gihatag sa iya ang iyang ipangayo nga kuha untong tunok. Pero sa kana nga verse, ang tubag sa Ginoo, sa gitubag niya? My grace is sufficient for you. For me. Ang akong grasya sufficiente alang kanako. In other words, adunay mga butang nga atong gipangayo nga kuwaon kanato pero dili na siya nga naman. Pero makita nato diha nadayag ang grasya sa Ginoo pinaagi niya na nga pangitabo. So makita nato dili tanang mga butang nga ato makit-an dinhi nga atong gipangayo kanang makuha nato according sa ato ang gustong may tabo. Pero si Pablo iyang gipakita dinhi nga ang tubag sa iyang pagampo nga ang grasya sa Ginoo sufisyente para kaniya nga naasa niya na nga panahon. Now, ikaw pa tato makita diha sa diyang may baluka nga mauna siya. Ngunit pa ngunang Ginoo nga akong grasya sufisyente alang kanimo. Then, aduna siya kalinaw nga nabatunan sa iyahang kasing-kasing. Mao ni siya ang usa sa mga butang nga ato ang makita sa kinabuhi ni Pablo. Giunsa niya pag-overcome ang discouragement. Number 1, iyang gihuna-huna ang Ginoo nabaw sa tanan siyang kinabuhi nga Dios adunay perfecto nga pagkontrolar sa iyahang kinabuhi siyang sitwasyon. Then ikaduha, nakikistorya siya sa Dios sa iyang kinabuhi. Then ikatulo, iyang gitugyan ang tanan. Pagkauman niadto kita nato pagkuman niya nagbuhat, iyang gitugutan nga kabubuton sa Ginoo maudyod matuman diha sa iyang kinabuhi. Kung nagatuo ko nga kini nga mga pulong gisulat ni siya para ato usab nga pamalandungan nga sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi nining kalibutan na samtang kita nagapangapadayon sa pagpangalaga diya kaniya, the same principle nga atong dapat himuon para mahimong ma-overcome nato kanang mga discouragement nga atong ginatubang sa matag adlaw sa atong makinabuhi. Hinumduman nato ang 2 Corinthians sa 12:9. Tubag sa Ginoo kang Pablo, ang akong grasya sufisyente alang kanako nga madayag ang gahom sa Dios sa mga sitwasyon o kung sa mga sitwasyon nga naata nga diin nagapadayon kita karon nga
matinumanon sa pagpangalagad. O salamat sa mga pulong na ato nakatunan karon nga kabuntagon. Ano pila? So, daghang salamat o bisan sa pulong sa Dios atong nadungog gikan kang Brother Luciano ug bisan sa kang Uncle George pagpalit og grapes kay last Sunday wata ka kuno party og Lord Supper tungod kay ang atong grapes na kuan natay tinapay pero ang grapes di na makaya. Maadto ta sa to ang ikaduha nga paminaw sa pulong sa Dios. Pero akong ginahangyo una si Brother Luciano balik ko sa mag-lead sa tag isa ka awit. Mag-lead bro, isa lang ka awit bro. Pila ka kanta, Brad? Isa lang. Two o three. Hymn number 203. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou wast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and may will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou wast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure